Hi everyone! It's me, Angel, and welcome back to my channel! Pagpasensyahan nyo na ang boses ko today guys, and medyo matamlay rin ako today because I'm not feeling well. But of course, it's my call to create a tutorial video para sa inyo. Wow! Ang naisip ko ngayon guys, actually, na-request na to before may nag-comment na dito dati, nagawan ko to ng video. But then, sorry po, sobrang late ko na talaga siya nagawan. But hopefully, nakasubscribe ka sa channel ko. And sana na-notify ka ng video na to para mapanood mo. Ang video natin for today ay kung paano mag-compute ng iyong salary, paano mag-compute ng tardiness, ng undertime, at ng absences. Guys, as an employee, sobrang laking tulong nito sa inyo kapag alam nyo mag-compute ng sahod. Okay, sa part nyo. Dahil, every time nasasahod kayo guys, hindi nyo na kailangang pumunta pa sa HR para magtanong ng sahod nyo. On your own, kaya nyo nang i-compute yung salary nyo. And, pangalawa, of course, hindi kayo mabudol. Ako before guys, every time na merong employee sa akin na mag-a-approach with regards to his salary, kinukompute ko talaga sa harapan niya guys kung paano nakuha yung ganitong deductions para at least alam niya at aware siya at of course, alam niya na paano i-compute. Para sa susunod na sahod, hindi na siya lalapit sa akin, 'di ba? Kukumputin niya na sa sarili niya yung salary na natanggap niya kung tama ba or merong kulang. Diyan sa mga HR natin guys, huwag niyong ipagkait na alam din ng tao niyo paano i-compute ang payroll. Sobrang laking pakinabang yan guys. Anyway, hindi naman yan confidential kung paano mag-compute ng payroll. Mas malaking tulong yun sa mga employees nyo at sa iyo as an HR kasi bawas yun sa stress nyo during payroll guys. Lalo na pag marami kang employee, tapos sabay-sabay na lalapit sa'yo mag-inquire bakit ganito na yung sahod. 'Di ba? So, train your employees how to compute their salaries. Okay, for example guys, ang daily rate mo is 610. Paano i-compute ang tardiness? 610 divide 8 hours equals 76.25. Ito yung rate mo per hour. Ngayon, para makuha mo ang tardiness mo, itong 76.25, i-divide mo naman siya to 60 minutes. So, that is 1.27. Ngayon, for example, ang tardiness mo guys sa araw na to is 30 minutes. So, 1.27 times 30 equals 38.12. So, ito po ang tardiness mo for the day. Meron kang less na 38.12. Ngayon, paano naman i-compute ang undertime? So, same pa rin guys. Yung 610 divide mo to 8, divide mo to 60. So, yun yung 1.27. Times mo siya sa undertime. Ngayon, for example, ang pasok mo is 8 to 5. 8 a.m. to 5 p.m. Nag-undertime ka na ng 3 p.m. So, from 3 p.m., 4, 5. Meron kang 2 hours na undertime. Ngayon, yung 2 hours na undertime na yan is ilang minutes? 120 minutes. So, 1.27 times 120 minutes equals 152.50. So, ito po ang iyong undertime for 2 hours. Ngayon, pagsabihin mo, paano kapag nag-undertime ako ng, for example, 8 to 5 ako, pero kailangan ko na talagang umuwi. Umuwi na ako ng 4:45. So, kung ganun guys, 4:45, meron kang undertime na 15 minutes lang. So, ganun din guys. 610 divide 8, divide 60, times ilang minutes lang yun? 15 minutes na undertime, 'di ba? So, meron ka lang 19.06 na undertime. Same computation lang guys, ang late and undertime, okay? So, pag nag-undertime ka ng hours, i-convert mo lang yan into minutes para ma-times mo siya doon sa per minute mo na rate, okay? Ngayon, paano naman i-compute ang absences? Okay, madali lang yan guys. Kung absent ka ng isang araw, of course, no payment ka for the 610 na rate. Okay? Kung half day ka naman, i-divide mo lang yung 610 into 2. Yan yung mababawas sa half day mo. So, magkano yun? 610 divide to 305. Okay, so magkano ang rate mo sa araw na yon? Kung dyan sa 610 na daily mo per rate, meron kang, magkano yung tardiness natin? 38.12. So, 610 minus 38.12. Tapos, meron ka ring undertime na 2 hours, which is
152.50. So, minus 152.50. Tapos, let's say na nag-absent ka ng half day. Magkano yung half day? That is 305. So, minus 305. So, sa araw na yun, guys, ang payment lang sa'yo is only 114.38 pesos. Okay, so ganun lang kadali, guys, mag-compute ng salary nyo, ha? Kung paano kunin ang tardiness, ang undertime, at ang absences. So, sahuran na naman, bago kayo mag-complain sa HR nyo, mag-compute muna kayo ng sarili nyo, guys, kung tama ba yung natanggap nyo or talagang may kulang ba, bago kayo mag-approach sa inyong HR or sa inyong payroll officer. Make it a habit, magkaroon ka ng initiative na kumpitin muna yung sarili mong sahod bago ka mag-complain. Okay, sana ay may natutunan po kayo sa video ko today, sa short video ko na ito. And if ever na meron kayong mga questions, guys, or meron kayong request content na gagawin ko ng video, just comment below. That's all for today's vlog. Thank you so much for watching, everyone!